Magandang hapon for today's video. Ito guys, papakita ko sa inyo paano tayo magluto ng kopra. Ito, mga hilaw pa to. Ongoing pa yung processing natin. Mostly kasi dito sa Negros, sa probinsya namin. Hindi kasi katulad dito sa ibang mga probinsya, yung traditional na pagluluto ng pagdadry ng kopra. Yung sa atin mismo dito yun. Yung sa iba kasi ano yun yung binibiyak lang yung niyog tapos pinaano sa dryer. Dito sa atin iba, bali yung mga matured na kopra yang hina-harvest diretso. Tapos tinatanggal doon sa baon nila, yun dinadala natin dito. Yun binibili lang natin to na hilaw. Dito na natin linuluto sa atin. Ay medyo nakita natin yung traditional na pagluluto dito sa amin, ganito yun. Yung proseso natin dito ay binabaliktad natin para mapantay yung luto, hindi masusunog yung ibang nasa ilalim. Nakikita niyo yung may mga luto na rin, may mga hilaw pa. Kaya kailangan natin baliktarin yung kopra. Hindi katulad sa yung sun-dry lang na pag binibilad natin, pag malakas yung init, hindi na kailangang baliktarin dito kasi makapal yung kopra natin. Yung dinalagay lang mismo sa isang lagayan tapos pinapaapuyan natin yung mismong init doon. Ito yung kagandahan dito sa atin, yung processing kasi natin dito is bakal kasi ito nasa ilalim nito. Yung sahig natin is bakal, yung steel plate at saka yung flat bar. Yun, kita nyo yung yung pagbaliktad. Sobrang kapal na yan yan. Medyo sanay na rin yung mga tao natin dito paano na nila ginagawa ng paraan, madaling maluto. Ayan, hindi mo kasi pwedeng patagalan dyan mismo kasi pag nasusunog yung ilalim yan. Kaya para pantay yung sunog, kailangan natin laging baliktarin. Malalaman lang naman natin yan dahil makikita natin maganda yung texture sa kopra. Makikita natin yung pulang-pula na. Yun, maluluto na yun. Yung iba dito, medyo naluto na to. Yung iba, hilaw pa. Ayan, yun. Dito, yun, medyo manipis yung linalagay natin dito dahil yung sa steel plate,